May pasabog si Senator Ping Lacson dito po kay Senator Rodante Marcoleta. Nakakagulat po ito mga tol sapagkat hindi po biro ang pinag-uusapang budget po dito. Ayon kay Senator Ping Lacson, meron di umanong 500 million o kalahating bilyong pisong alokasyon. Ito pong si Rodante Marcoleta. Pero wag tayong magkakamali kagad isipin na illegal ang allocables ha. Pero ang pinag-uusapan kasi dito, bakit ganito kalaki? Di umano yung allocables nito pong si Senador Rodante Marcoleta. Yan po ay nakabase sa mga dokumentong ibinigay daw po ng abogado ni dating Undersecretary Maria Catalina Cabral. Unfortunately, pumanaw na po ito kaya mukhang mahihirapan pong patunayan ang sitwasyon na ito maliban sa mga dokumentong maaaring hawak-hawak ngayon nitong si Senador Ping Lacson. Talagang umiinit po ang bangayan sa pagitan po nilang dalawa, no? Ang bansag na po nila sa isa't isa, BFF eh. Pero hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng BFF dahil makikita nyo naman na kaliwat kanan po ang palitan ng mga pasaring ng dalawang senador po na ito. Pero ang maganda dito mga tol, nagkakaroon ng labasan ng baho. Kaya nga kung merong baho si Senator Ping Lacson, malalaman din natin dahil sigurado ilalabas po yan ni Senador Rodante Marcoleta. Pero until now, wala po siyang mailabas na baho ni Senator Ping Lacson. Samantala, ito pong si Senator Ping Lacson, pinaka-latest po dyan, ito pong kanyang pasabog na 500 million pesos allocable. Siyempre, hindi rin mawawala sa eksena yung mga nakaraang issue nitong si Senador Rodante Marcoleta, kaugnay po ng di umano'y pagkiling nito sa China, yung kanyang SALN na hindi tugma doon po sa kanyang nagastos sa kanyang pagkandidato sa halalan nitong 2025. Kasi kung matatandaan po ninyo mga tol, ang SALN na idineklara nitong si Senador Rodante Marcoleta ay nasa 50 milyong piso mahigit lamang. Samantala ang kanyang nagasto sa halalan ay mahigit 100 milyong piso. Kaya hindi tuloy maisip ng publiko ngayon, maipaliwanag kung paanong nangyari yon na ikaw gagasta ka ng ganong kalaking halaga sa halalan samantala ang yaman mo ay nasa mahigit 50 million pesos lamang. Pero syempre eventually umamin si Rodante Marcoleta na may mga donors po siya. And alam nyo ba kung sino ang isa sa mga donors nitong si Rodante Marcoleta? Ang posible ding makasuhan ng qualified human trafficking na si Mike Defensor. Kasi noong April 21, 2026 dito po sa amin sa Pasig City, diyan sa may Barangay Ugong, Julius Vargas Avenue, ni-raid po ng NBI ang Chicago KTV at saka Blue Hotel kung saan ito po ay nagke-cater ng human trafficking services. Kaya naman yung asawa nitong si Mike Defensor na si Julie Defensor at ang kanyang anak na si Miguel Gabriel Defensor ay nasampahan na po ng qualified human trafficking. Ang tanong, saan kaya nanggaling yung perang pinang-donate nitong si Mike Defensor dito kay Rodante Marcoleta? Diba? Ang daming mga issue, basta DDS talaga. Tapos kahapon, in a separate news, viral na viral talaga to. Arestado yung Franco Mabanta, no? Ito po ay isang political operator. Wala po itong loyalty kung kanino man. Bagamat ang mga supporter at defender, loyalista ng both parties, Duterte and Marcos, ay nagpapalitan ngayon ng mga akusasyon. Pero tandaan po natin, itong si Franco Mabanta, political operator po ito. Trabaho po lagi ang hangad niyan. Wala pong political loyalty yan. Kaya kung saan siya may kapakinabangan, doon po didikit yan. Kaya kung makikita po ninyo, ang mga kumakalat po ng mga pictures ng Franco Mabanta na yan, samot-saring mga politiko ang kanya pong ang hilig magpa-picture. Pero balik tayo dito sa ating pinag-uusapang balita, ano mga tol? Ito nga po, yung naging press conference kahapon ni Senador Ping Lacson, doon niya po isiniwalat yan. Pero bago natin puntahan yung bahagi ng press conference na yan, reaksyonan po natin ang balita na ito. Isiniwalat ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Senator Ping Lacson na nakakuha si Senador Rodante Marcoleta ng allocable na nagkakahalaga umano
ng kalahating bilyong piso. Base anya yan sa documentation na galing sa abogado ni yumaong DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Nakatutok si Mark Gonzalez. Sinabi ngayon ng chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na si Senador Ping Lacson, nakakuha sila ng impormasyon na merong allocable si Senador Rodante Marcoleta na umaabot sa 500 million pesos umano. Ang allocables ay bahagi ng budget ng Department of Public Works and Highways para sa mga piling distrito ng mga kongresista na sinasabi Bago tayo magpatuloy mga tol, tanungin ko kayo, kanino kayo naniniwala sa dalawang senador na ito? Paki-comment nyo po kung kay Senator Lacson kayo naniniwala o dito kay Senator Rodante Marcoleta. Kasi nagpapalitan po ito ng mga argumento at akusasyon eh. In fact, sa naging press conference na yan, syempre narinig nga po natin sa balita, tinuturo na meron pong 500 million pesos na allocable itong si Senador Rodante Marcoleta. Tapos mamaya sa re-reactionan din po nating pagsasalita nitong si Rodante Marcoleta sa Senado, may mga kung ano-ano ding akusasyon at sinasabi siya laban po dito kay Senador Ping Lacson. Kaya i-comment nyo lamang dyan po sa chat area, pero wag nyo rin kalimutang mag-like at mag-subscribe mga tol kung sino sa kanilang dalawa ang inyong pong pinaniniwalaan. O napakaraming naniniwala kay Senator Lacson. Halos walang naniniwala kay Senador Rodante Marcoleta. ginamit para sa mga maanomalya o ghost projects umano. Ang basihan daw ni Lacson ay dokumento galing sa abogado ni yumaong DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na dati nang humarap sa komite kaugnay ng maanomalya umanong flood control projects. Meron pa nga doon na sulat kamay ni dating o the late Jose Cabral na nag-allocate talaga siya based doon sa request ng allocables. Nakapag-allocate siya ng 500 million pesos na mga projects kay Senator Marcoleta. Mismo kay Senator Grabe. Marcoleta. So, hindi kasama yon sa hawak ng Kung totoo ito mga tol, kung may allocable itong si Senador Rodante Marcoleta, hindi naman ibig sabihin nun masama yon o illegal. Pero kung merong komisyon, ibang usapan na po yon. Kasi yun ang problemang kinakaharap ngayon ng ilang mga senador na kasama rin nila dyan sa 28th Congress. Partikular, itong si Senator Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, at saka si Chis Escudero. Akala po natin, wala na sila sa eksena. Hindi po. Patuloy po silang sinusuri. Merong preliminary investigation na isinasagawa, partikular ang ombudsman. At ako'y naniniwala, eventually, masasampahan po ng reklamo ang mga yan sa korte o sa Sandigan Bayan. Ang mga yan kasi ng mga senador ay inaakusahan na ng omisyon sa mga allocables kung tawagin. Kaya dito, titingnan natin, ito pong si Rodante Marcoleta, kung totoo ba itong allocable na ito, at higit sa lahat, kung nangumisyon po siya rito. Pero lahat yan, syempre, ang burden nasa nag-aakusa. Kaya kung ang nag-aakusa ngayon ay si Senator Ping Lacson, patunayan muna ni Senator Ping Lacson na totoo yung allocables, and eventually, baka dumating sa punto na magkakaalaman kung meron namang komisyon di umano ito pong si Senador Rodante Marcoleta. ombudsman. So, ipapadala namin yun. So, for Kasi the galing mismo yon sa kampo o sa abogado ni dating Jose Cabral. Paglilinaw ni Lacson, hindi naman iligal ang mga allocable. Pero tingin niya, hindi ito tama para sa isang mambabatas. Yun lang. Hindi ba naman aniya kasama sa irerekomendang investigahan ng ombudsman si Marcoleta? Sa ngayon hindi kasi pero kung yun nga merong ghost tapos ma-attribute sa kanila kung magkakaroon ng ghost or substandard, he should be treated in the same manner na natrato ibang senador. Wala nang special dito. Dagdag ni Lacson, may kwento ang ilang kongresista na nagkaroon umano ng bukulan nang dumaan sa commission on appointment si dati Eto na, mga ganid kasi sa pera no? Biruin mo, mga mambabatas tapos porket hindi pumapabor sa kanila, laglagan na. Sige, maglaglagan na nga kayo. Anak ng teteng kayo, pondo ng taong bayan yan. Tapos, ginagawa ninyong parang personal na income. Nagkabukulan. Alam niyo ang salitang nagkabukulan, ibig sabihin, nagkaunsehan. Merong supposedly na dapat mapunta sa'yo, hindi mo nakuha. O, yun po yung tamang paliwanag sa nagkabukulan, ha? dating DPWH Secretary Manny Bonoan. Bagaman hindi siya pinangalanan ni Lacson, si Marcoleta ang chairman ng Public Works Committee ng CA noon.
Actually, 1.5 billion daw yung hinihingi. 500 lang yung binigay. Tapos nakanganga yung mga ibang kasama sa CA kasi wala naman nakuha project. Merong handwritten. Yun lang, nambubukol, di umano ha. May nambukol daw po doon sa mga ibang miyembro ng confirmation of Commission on Appointment. No? Tama ba? Commission on Appointment. Anyways, diloy po tayo rito. Get off na eh. Ngayon, yung projects na yun, may listahan. Gusto naming malaman. So, sir, senators and congressmen po ito. Yeah, both. Marami. Marami yun. Meron ng isang legislator. Ganyan kakapal yung kanya report. Hininga namin ng reaksyon dito si Marcoleta Sino kaya yun, ano? pero wala pa siyang sagot. Yung napakakapal daw ng request. Nagtataka ako sa mga senador at mga kongresista na ito na bakit ang dami-dami nilang nire-request sa DPWH. Ang dami naman pwedeng maging proyekto. Pero ang hilig sa infrastruktura. Sa ngayon, kulang pa rin ang pirma sa partial committee report ng Blue Ribbon ukol sa flood control anomalies, kaya hindi ito mailabas sa plenaryo. Talaga may nakiusap at least one from the minority, nakiusap sa at least sa isa sa majority na kung pwedeng wag magpirma. Oh, sino kaya yun, ano? Mula sa minority, nakiusap sa majority na huwag pumirma. O eto sa mga nag-aakusa kay Senator JB Ejercito na hindi po may pirma, syempre naglalaro sa isipan ninyo at posible rin naman na gano'n ang sitwasyon dahil hindi natin maikakailan na magkapatid yung dalawa. I am not saying na ganyan ang sitwasyon. Pero maraming nag-iisip na maaaring isa sa mga nakiusap si Senator Jinggoy Estrada dito kay Senator JB Ejercito. Kasi magkapatid yung dalawa pero wala po yung katotohanan Naglalaro lamang yan sa isipan ng mga ilan sa manonood po natin, partikular yung mga galit kay Senator JB Ejercito. Ang punto naman kasi ni Senator JB Ejercito kapag tinanong ko po siya sa bagay na yan, sinasabi niya po consistent ang kanyang stand dyan, no? Na gusto niyang makita daw sa report ang mga pangalan ng mga kongresista, hindi lamang yung mga senador, no? Yun yung sinasabi ni Senator JB Ejercito. Kung ang pagbabasihan natin yung posisyon ni Senator JB Ejercito kasi yung mga rumors na si Senator Jinggoy Estrada ay nakiusap sa kanya, rumors lang po yon. Pero sa kumpirmasyon, ang sinasabi niya, gusto niyang makasama ang mga pangalan ng mga kongresista na wala daw diyan sa report. I do not know kina Senator Win Gatchalian at saka kay Senator Miguel Zubiri. Bakit silang tatlo po yung pinupunto natin? Kasi sila po yung unang nakapirma tapos nag-withdraw po ng pirma ng lalabas na ito pong Blue Ribbon Committee initial report. Sa ngayon, ang update po dyan, 7 senador na po ang nakapirma. Ang magkapatid na Senators Erwin at Rapi Tulfo, ang Senate President Tito Soto, Senator Ping Lacson of course, Senator Bam Aquino, Senator Risa Ontiveros at saka si Senator Kiko Pangilinan. 7 pa lamang, kailangan pa ng 2. Kasi majority ang kailangan para po magkaroon ng resolusyon kung hindi ako nagkakamali Pero dahil nga po sa kakulangan ng pirma, ang ginawa po nitong si Senator Ping Lacson ay binasa niya na lamang po iyan sa isang privilege speech. At doon galit na galit itong si Senador Rodante Marcoleta. Hindi daw po usual yung ginawa ni Senator Ping Lacson na ayaw magpa-interpellate doon sa kanyang naging privilege speech. Pero marami pong nagsasabi na mga abogado, base po sa kanilang kaalaman sa batas at sa pagkakaalam nila sa rules ng Senado, na hindi po yan unusual. Sapagkat ang isang nag-privilege speech, pwede po niyang hindi tumanggap ng pagtatanong mula po sa mga miyembro ng Senado. No? At yan, mapapakinggan po natin patuloy dito po sa balita. I will not blame them, but I have a duty to perform. Kasi kung puro pakikisama na lang all the way, huwag na lang tayo mag-hearing. Di ba? Maintindihan ko naman where they're coming from. Yung iba,
parang hunus-dili na bumati, yung iba hindi ako kinakausap. Sa report, kasama ang pangalan ng mga senador na sina Cheese Escudero, Joel Villanueva at Jinggoy Estrada na inirekomendang imbestigahan ng Office of the Ombudsman. Yan ang hindi matanggap ni Senator JB Ejercito. Kung madidinig niya tayo, yan po yung kanyang posisyon. Hindi niya matanggap na mga senador lamang ang binanggit tapos pinapaimbestigahan kasi sa pagkakaalam ni Senator JB Ejercito, maraming mga binabansagan niyang kontratista, no? Mga congressman na kasama sa mga kontrata sa DPWH na wala daw po diyan sa Blue Ribbon Committee report. Kaya hindi siya pumipirma. And very consistent daw siya diyan ayon kay Senator JB Ejercito. Hinikayat ni Lacson ang tatlo na pumirma sa partial committee report para matalakay na ito sa plenaryo at magkaroon sila ng pagkakataong Makailang beses ko na pong pinaliwanag, Tol Sandy Kiambao. Sinabi ko na po ang dahilan. Sana po narinig ninyo. paliwanag. Kung umabot kami sa interpellation, sa amendment, at makatwiran yung kanilang amendment, natanggalin mo yung pangalan ko dyan, dahil hindi totoo yan, ito yung aking depensa, at nanalo sa botohan, halimbawa, or nakonvince ako as chair. Pakinggan na natin yung kabuuan ng interview na yan, mga tol. 8 minutes. Meron daw sulat kamay ni late Undersecretary Cabral na nag-allocate siya ng 500 million pesos na mga projects daw kay Senator Marcoleta. Bibigay raw ito sa ombudsman. May iba pa ba raw bang evidence versus... Actually, meron pa. Oh. Sabi ko nga, yung request for allocables, although sa tingin ko, hindi proper, pero hindi naman illegal. Kasi dati naman pinapractice. Pero yung pinagbigyan, given due course, yung mga request, maski hindi lahat, again, hindi pa rin illegal yon, pinagbigyan ng DPWH. Pero yung binigyan ka ng items, tapos sinab-standard ng contractor mo, ginos project ng contractor mo, doon may problema. So yun ang hihimay namin. So di ba there's this story, no, mind you, na when he was chairman of the Commission on Appointments Committee on Public Works and Highways. Siya kasi nag-confirm kay Secretary Bonoan. And I heard this from other congressmen who were then members of the CA and until now, members pa rin ng CA. Nung nilabas ko yung merong isang congressman na... For the sake of fairness, after nito, yung talumpati naman o pananalita naman ni Rodante Marcoleta ang pakikinggan natin. No? Kasi hindi pa pwedeng doon lang tayo sa isang side. Dapat alam natin yung both sides. Kaya nga sa impeachment, on the other hand, di Sara Duterte, hinahangad sana natin na madinig natin yung side niya sa isang official proceedings, hindi sa mga press statement. Ng bukol sa mga kapwa nila congressmen, actually lumapit sila sa akin nung may CA kami. They're egging me. Tuloy nyo yan, Senator. Kasi kami yung mga nabukulan. Ang kakapal din ang kakapal din ng mga mukha ninyo, mga kongresista. No? Porkit nabukulan kayo, ipapatuloy nyo kay Senator Ping Lacson, anak ng teteng kayo. Pera ng taong bayan yan. Hindi po yan pera ninyo. Pero kung maganda naman ang layunin ninyo sa mga distrito at hindi naman kayo kasabwat sa mga substandard at ghost project, saludo kami sa inyo. Kaso lang, ang tanong, sino-sino muna kayo? Para malaman namin. Di ba? Kasi hindi babanggitin dito na Senator Ping Lacson kung sino-sino yung mga nagsasabing kongresista na yan na nabukulan, di umano Nabukulan sila I ni... will not mention any name, pero yun ang sinabi nila. Pero saan ang bukol yung BFF? Meaning, no, I'm not, Okay. wag nyo na akong dalhin doon. Basta Okay, sir. ito yung facts, as narrated to me by some congressmen, na dahil kino-confirm yung DPWH secretary, bigyan nyo kami ng projects. At hindi lang ako, kasi marami kami rito, 12 kami rito sa panel ng CA. Actually, 1.5 billion daw yung hinihingi. 500 lang yung binigay. Laki. Tapos nakanganga yung mga ibang kasama sa CA kasi wala naman nakuha ang project. Ganun pala, no?
Kaya alisin muna natin yung posibleng ilegalidad, no? Pero sabi nga ni Senator Ping Lacson, hindi tama na sila ay nagde-demand para lamang makumpirma ang isang posisyon sa Commission on Appointment, no? Kung totoo itong mga sinasabing nagkabukulan, sinolo, di umano. Kung sino man yung tinutukoy dito ni Senator Lacson, yung allocables at walang napuntang proyekto para sa mga ibang miyembro ng Commission on Appointment. Kakaiba, no? Napakaganid naman nun kung sino man yon. Pero malamang sa malamang, kung ano yung nasa isip ninyo at nasa isip ko, siya na yon. Pangalanan nyo na kasi, Senator Ping Lacson. So sir, may mga documents tungkol doon? Hindi, I'm not, ang sabi ko nga, titingnan natin baka mayroong mga substandard at sa ghost do sa mga items, sa mga projects na pinagbigyan, na implement. Doon tayo pagpo-focus. Kasi sabi ko nga, yung allocable, nasa recommendation pa lang ng committee yon na i-abolish na natin yung allocables. Kasi ito yung dating pork barrel na renamed, rebranded. Diba? Salit na pork, naging leadership fund, naging allocables, naging insertions. Yung insertions matagal nang ginagawa, ina rin yung pork barrel eh. So yun ang dapat ma-abolish. So para lang meron tayong way. Sige, total, payo na yung ginagawa ni Senator Ping Lacson. Painitin ko na ulo ninyo mga tol. Puntahan na natin ito pong naging pahayag nito pong si Rodante Marcoleta. Yan, pakinggan natin ito. Sa sambayanan. Yan. Kahapon po ay narinig na rin natin sa wakas ang pinakahihintay nating ulat tukol sa mga ginawang pagdinig ng Blue Ribbon Committee patungkol sa flood control anomalies. Ngunit, Ginoong Pangulo, ang isa pong Baka sabihin na naman ng mga tatanga-tangang Duterte supporter, hindi mo naman pinapakinggan panig ni Rodante Marcoleta. Ito na, mga tanga. Pakinggan ninyo. bigat na tanong ngayon ay hindi lamang kung anong laman nito, kung hindi paano Boses pa lang ba, bad trip na kayo? Sama-sama na tayo ma-bad trip. Pakinggan natin siya. ito iniharap sa sambayanan. Sige nga, tanungin ko nga kayo ulit mga tol. Nakapag-subscribe na ba kayo? Huwag niyong kalilimutan mag-subscribe. Nakapag-like na ba kayo? Mag-like po kayo, higit sa lahat. Okay ba sa inyo, sa pandinig ninyo, itong boses ni Rodante Marcoleta? Paki-comment nyo nga kung okay na okay sa pandinig ninyo, itong boses ni Rodante Marcoleta. Yes or no lang mga tol, ha? Sambayanan. 9 months from the initial hearing, 5 months from the time we released the so-called minority report, and 2 months from the time I delivered my privileged speech regarding the delays in this flood control investigation, better late than never, ika nga. Subalit, nakakapagtaka naman ata na matapos ang lahat ng panahong iyon, ano po ba ang inihain sa Senado? Hindi isang formal na committee report, Ginoong Pangulo. Hindi isang rekomendasyong may bigat at otoridad ng komite. Kung hindi isang progress report na piniling ihatid sa pamamagitan ng privilege speech kahapon ng Kasi kaya nangyaring privilege speech mga tol, ayaw niyong pumirma eh. No? Ikaw, sina Senator J.B. Ejercito, Senator Wing Gatchalian, Senator Mig Zubiri, sino pa ba mga miyembro? Senator Jingo Estrada, siyempre di pipirma. Miyembro pa si Senator Robin Padilla, alam ko bagong miyembro yan. Kung hindi ako nagkakamali, kung siyam ang kailangan, ang miyembro ng Ribbon Committee, Blue Ribbon Committee ay ilan? 18. No? Ay hindi. 17 ba? Kasi majority 9 eh. 9 times 2, 18. 'Di ba? Makakuha lang ng siyam na boto, majority na. Dalawa pa ang kulang. Kaya kung 'yun ang katuwiran ninyo, Senador Rodante Marcoleta, pumirma kayo para hindi sana nangyari na binasa sa privilege speech. 'Yun ang punto. Kaya nauwi sa privilege speech kasi ayaw niyong pumirma. chairperson. Kung ganito lang din pala ang kahihinatnan, bakit kailangan pa niyang paabutin ng ilang buwan ang paglalahad
kung ang tunay na nais ay may paalam sa taong bayan ang kinahinatnan ng mga pagdinig. Kaya ang isa pong pinakamalaking tanong ng lahat ay nasaan po yung progress sa paghahanap ng bayan ng katotohanan? Ano na po ang nangyari sa komite na siyang dapat nangunguna sa pagsisiwalat ng korupsyon at sa paghahanap ng pananagutan? Baka naman ang tunay na problema ay hindi ang kakulangan ng pirma, kundi ang kakulangan sa political will Wow. na dalhin ang investigasyon sa natural na tinutumbok nitong direksyon. Wow. May akusasyon, ano? Si Senador Dante Marcoleta. Parang sinasabi niyang walang political will si Senador Ping Lacson kasi hindi nito tinutumbok yung mga dapat daw pong tumbukin as mastermind. Perhaps, alam naman natin kung sino po tinutukoy nitong si Marcoleta. Si dating Speaker Martin Romualdez at even ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Sige, pagbigyan natin, pakinggan natin mga tol. Hanggang sa pinakadulo ng pananagutan. If there's a will, there's a way. Bungad ni Senador Lacson kahapon. Kilala siyang magaling na investigador nung panahon niya sa kapulisan. Kung nanaisin niya talaga tuntunin ang katotohanan sa Eto na naman tayo, may nagtatanong na naman kay Senator JB. Makailang beses kong sasabihin, kaya hindi siya pumirma sa Blue Ribbon Committee report dahil ang gusto niya kasama daw ang mga kongresista sa report. Wala daw pong mga kongresistang kasama sa report, hindi daw pwedeng mga senador lamang. Ano? Yun po, inuulit ko para hindi na po tayo nagpapaulit-ulit dito. At kung meron pang magtanong, kayo na mag-ulit. Para sa kaalaman ninyong lahat, ayon kay Senator JB Ejercito, kaya siya hindi bumirma dyan po sa Blue Ribbon Committee report dahil wala daw pong mga kongresista ang kasama sa report. Consistent daw po siya dyan. In fact, ito po yung partikular na tanong ko sa kanya. No? Sabi niya, hanggang walang mga contractors, o ito'y sagot niya, hindi kompleto at totoo ang report. O yan. Tapos ito pa, wala namang kontraktor. 'Di ba? Wala namang kontraktor. Okay? Ito pa. Sabi niya pa dito sa mga unang kasi tinanong ko siya, ito yung tanong ko. Na? O yan, baka sabihin niyo hindi totoo. Yan yung tanong ko, nakikita ninyo Senator JB. Kasi lagi niyong tinatanong dito sa ating programa Dami na nga nagtatampo sa akin hindi nyo naman kasi mababago posisyon ko mga tol. Kahit hindi pumirma si Senator JB Ejercito dyan, susuportahan ko pa rin siya. Hindi po ako one-track mind, no? Na kapag hindi umayon sa akin yung isang bagay, kakalimutan ko na yung mga ginawa ng tao. Hindi po ako ganung tao, no? Kaya pasensya na kayo kung kayo maaaring ganun ang iniisip ninyo. Even kay Ombudsman Boyeng Remulla, marami sa inyong galit ngayon dahil hindi lang umaayon yung mga ginagawa ni Ombudsman sa mga kagustuhan ninyo sabi dito, matanong ko lang Sen, ito kasi lagi banat sa inyo ng mga kritiko. Bakit hindi kayo pumirma sa BRC report? Verbatim sasagutin ko. Babasahin ko. Kasi wala ang mga tunay na salarin. Consistent ako dyan. Kahit sa iyo, sinabi ko na mga contractors at sina Saldi at Martin naman nagpasimuno ng bentahan ng projects. Sumobra naman talaga. Bakit ako lang? Marami ding hindi pumipirma sa BRC. May rason ako dahil kulang. Nalilihis kasi. Pareho kami ni Kong Toby, nakakampi ni BBM, pero kailangan ipaglaban at sabihin ang tama at totoong nangyari. Kasi wala ang mga tunay na salarin. O yan po Baka itanungin niyo pa ako ulit. Paulit-ulit na tayo. Balik po tayo dito kay Senador Dante Marcoleta. Sa pamamagitan ng ebidensya na kanyang binigyan pa ng diin, dapat ay hindi niya tinitigilan o ipinagpapaliban ang mga pagdinig. Sinasabi niya na marami daw akong dahilan kung bakit hindi ako pumipirma sa partial report. Yan, sabi nung
si Gabriela Villa, sabi niya dahil kasama yung kapatid, yan lang top 1. Kahit ako naman, 'di ba? Kung hindi ko sinasabing yan ang ginawa ni Senator JB Ejercito, pero prangkahan tayo. Kahit kapatid ko, kahit ako ang tanungin ninyo kung kapatid ko yan, hindi ko pipirmahan yan. 'Di ba? Iinan nyo na lang ng kaso yung kapatid ko, pero hindi ako magiging bahagi para sa pagbagsak ng kapatid ko. Kahit gumawa ng mali kapatid ko, hindi ako magiging bahagi sa pagbagsak niya. Imbestigahan nyo, hindi ako makikialam. Ganun ang pagmamahal ng isang kapatid. Kaya kung yun ang sinasabi ninyo, okay lang sa akin yun. No? Pero syempre, bilang isang leader o senador, ibang usapan. Kaya, hindi yan sasabihin ni Senator JB Ejercito. Naglalaro lang yan sa isipan ninyo. Ito na nga, sinasabi ko na nga sa inyo ang dahilan eh. Di ba? Yun na nga yung sinabi ni Senator JB Ejercito, which is may katotohanan din naman. Sinong kongresista ang nakasama sa Blue Ribbon Committee report? Mukhang wala naman. No? Parang senador lamang ang napag-initan. Kaya ang punto, dapat kasama yung mga contractors. Kung kasama ang mga senador, dapat kasama din daw po yung mga contractors. Alam naman natin, marami ding mga contractors. Pero bakit nga wala? No? Sa Blue Ribbon Committee. Anyway, kung wala naman, nasa ombudsman naman na. Si Ombudsman Boyong Remulla, nanguna na sa investigasyon at in fact, kakasuhan na sina Congressman Martin Romualdez at Saldico ng 4 na kaso. Actually, 5. Nandiyan ang plunder, ang bribery, indirect bribery, tapos yung isa? Graft and Corrupt Practices Act or Republic Act 3019. May nakalimutan ako isa. Bali 5 lahat yon. Anyway, balik na po tayo dito. Ngunit mas marami akong katanungan sa kanyang sariling mga dahilan kung bakit hindi matapos-tapos ang investigasyon. Eto na naman tayo kay JB. Talagang galit na galit kayo kay Senator JB. Pero di nyo mababago suporta ko sa kanya, mga tol. Kahit alisan nyo ako dito, kung yan ang magiging kapalit, okay lang sa akin. Naninindigan kasi ako sa tingin ko sa tama at dapat. Para sa akin paniniwala. No? Hindi perpekto si Senator JB Ejercito. Pero ipagtatanggol ko siya kung kinakailangan. Sabi ni Herminio Hill, JB, bakit walang nangyari sa Ethics Committee? Yan din ang tanong ko sa kanya. Kaya nga sabi ko sa kanya, Senator JB Ejercito, mag-resign na lang kayo sa Committee on Ethics. O sa ngayon ba kayo? Tanungin ko kayong mga galit kay Senator JB Ejercito. Mag-resign na lamang as committee chairman si Senator JB Ejercito. Payag ba kayo? Ako, payag na payag ako. Kinukumbinsi ko nga siya. No? Pero hindi magawa ni Senator JB Ejercito. Bakit? Kasi walang gustong kumuhang senador sa posisyon na yan. Ipinakiusap lang sa kanya yan ni Senator Tito Soto. Alam nyo ba na kahit yung mga hinahangaan yung mga senador, kung sino man sila, ayaw nilang kunin yan? Tanging si Senator JB Ejercito ang kumuha niyan dahil sa pakiusap ni Senate President Tito Soto. At ngayon siya yung naiipit. Kaya sabi ko sa kanya, total yan naman ang laging banat sa inyo ng mga kritiko ninyo, mag-resign na lang kayo dyan, Senator JB Ejercito. Ayaw naman bitawan ni Senator JB Ejercito dahil pakikisama sa Senate President na si Tito Soto. Tuloy po tayo dito. ng Blue Ribbon patungkol sa bagay na ito. Tatanga-tanga ka palang Duterte supporter eh. Ayaw nyo palang makikinig sa akin pero nandito ka, nagko-comment pa ka. No? Nagko-comment ka pa. Nagkabaligtad tuloy. Mga tanga. Mga Duterte supporter, tanga talaga kayo. Kung ayaw nyo akong pinanonood, kung ayaw ninyong naririnig ang boses ko, bakit kayo nandito? Mga masokista ba kayo? Tanga talaga kayo. Either tanga kayo o masokista kayo. Kung masokista kayo, salamat kasi napapasaya ko kayo. Pero kung tanga kayo, wala nang pag-asa. Balik tayo. Total, galit kayo kay Senator JB. Sama-sama tayong manawagan sa kanya. Sa mga nanonood sa Facebook, sa mga nanonood sa Facebook, sabihin ninyo dyan, i-comment ninyo, Senator JB Ejercito, mag-resign ka na as committee chairperson ng Committee on Ethics. Para wala na siyang problema, di ba? Tapos, ipanawagan nyo ngayon kung sino yung mga paborito nyong senador. Sino ba yung mga paborito nyong senador? Sila yung kumbinsihin nyo na umupo dyan
sa Senate, sa Committee on Ethics. Tingnan natin kung magagawa nila yung karapat-dapat na gawin nila ayon sa gusto ninyo. O, pagka di nila nagawa ng ayon sa gusto ninyo, kagalitan nyo rin, ha? May mga napako at pabago-bagong desisyon tulad ng Abril 14, naka-schedule ang pagpapatuloy ng hearing sa Blue Ribbon Committee. Totoo naman yan, maraming galit kay Senator JB Ejercito. Pero kahit magalit kayo kay Senator JB Ejercito, wala akong pakialam. Kanya-kanya lang tayo ng paniniwala eh. Di ba? Eh alam nyo naman, nakalagay nga dito sa screen ko si Senator JB Ejercito, isa sa mga sinusuportahan ko. Di ba? Ganun lang naman yon. No, mamili na lang kayo. Kung ayaw niyo kay Senator JB Ejercito, dahil sinusuportahan ko, pwede naman kayo hindi manood sa akin. Ganun lang yun. Prangkahan na tayo rito, mga tol. Pag wala nang nanonood kay Top 1, di titigil na ako. Pero nandito ako para sa tama at dapat. No? Eh, yun ang paniniwala ko eh. Kasi, sa totoo lang, makailang beses kami nag-uusap sa text ni Senator JB eh. Oh. Hindi siya DDS, hindi siya PBBM supporter, hindi siya loyalista. No? Sinabi niya rito, no? Siya ay para sa Pilipinas, para sa mga kapwa natin Pilipino. At naniniwala ako sa kanya. Ang problema kasi sa atin, porket hindi po natin nakukuha yung gusto natin, tampururot na kagad tayo. Ang dami dyan! Di ba? Napakarami sa inyo. Magprangkahan na tayo rito. Mga dihamak na may edad kayo sa akin. Eh. Hindi, kung tutusin, hindi ko na nga kayo dapat pinapayuhan. Dapat kayo nagpapayo sa akin bilang nakakatanda sa akin. 'Di ba? No? Ang punto kasi, wag tayo maging panatiko. Ako hindi ako panatiko na Senator JB Ejercito. Marami siyang mga ginagawa na hindi ko gusto. Pero hindi ko kakalimutan yung mga mabubuting ginawa niya. Lalong-lalo na isang sabi lang sa akin ng mga ilan sa manonood po natin dito. Tapos pag lumapit ako sa opisina ni Senator JB Ejercito, nakakatulong sila. Oh. Ako, walang personal na tulong sa akin si Senator JB Ejercito. Ito, to be honest with you, lumapit ako sa kanya personal. Oh, lumapit ako. Kasi ganun ako eh, prangkahan. Sabi ko sa kanya, Sen, baka matulungan mo ako. Oh, dahil nasa ospital siya nung time na yun, hindi niya kagad ako nasagot. Anong nangyari? Nag-return siya sa akin. Ano ba yung tulong na maipaglilingkod ko sa'yo? Sabi ko, tapos na, Senator JB Ejercito. Ayos na po. Oh, di wala siyang naitulong sa akin. Kaya hindi nyo sa akin pwedeng isumbat na ako'y tinutulungan ni Senator JB Ejercito. Marami akong inilapit sa kanya ng mga kapwa natin Pilipino na natulungan ng opisina niya. Yun ang katotohanan dyan. Higit sa lahat, marami rin namang nagawang batas si Senator JB Ejercito. At kung titingnan natin ang performance niya, walang issue ng korupsyon si Senator JB Ejercito. O sige nga, kayong mga galit kay Senator JB Ejercito, mag-mention nga kayo ng anumang issue ng korupsyon laban kay Senator JB. Tatay niya meron, kapatid niya meron, pero siya mismo wala. O hanggang dito na lamang muna mga tol. Imbis na si Senador Dante Marcoleta yung napag-uusapan natin, napunta kay Senator JB kasi tanong kayo ng tanong eh. No? Pero salamat sa mga manonood po natin na patuloy na sumusuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulong Bongbong Marcos at dito po sa ating programa. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.